Kay Yahweh na hari ng Sayon ay umawit tayo ng papuri, sa lahat ng bansa ang ginawa niya ay ipagbunyi. O Yahweh, ako sana'y iyong kahabagan, masdan ang pagpahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan. Tayo pong lahat, upang sa harapan ng lungsod ng Sayon, aking isasalaysay. Dahil sa iyong pagliligtas, papuri ko'y ibibigay. Para sa awit ng pagsamba, awitin po natin ang O Worship the King. Diyos naming mapagpala at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa araw na ito na muli mo po kaming pinagtipon sa iyong bahay-sambahan upang mag-aral ng iyong banal na salita. Gabayan niyo po ang inyong anak na siyang maghahatid ng inyong mensahe. Pagpalain niyo po siya, ganon din kaming mga makikinig. Naway aming maisapuso at maisabuhay ang inyong mga salita, maging kalakasan at gabay namin ito sa araw-araw naming buhay. Salamat po sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa, kayo po ang siyang manguna sa amin. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan.
sige po. Isa pong pagpalang umaga po sa ating lahat. Ngitian nga po natin ang ating mga katabi. Yan. Happy Sunday po. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mag-awitan. Awitin po natin ng rumaragasang pagpapala. Wala. Sabi mo kahit mo. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. At sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula silangan, kanuran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Isa pa po, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, naaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, nasasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagka sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking nakamtan na. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala ay, lumaragas ang pagpapala ay, lumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Amen. Lahat nga po nakatanggap ng blessings ni Lord, magsabi ng Amen. Yan. Ang dami pong pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. At marami siyang mga miracles na napatunayan niya na tunay at dakila at tapat ang ating Panginoon. At dahil ang ating Panginoon, lagi tayong pinoproteksyonan, lagi niya tayong ililigtas sa anumang kapahamakan, sa anumang sakuna, sa anumang problema na ating nararanasan sa oras na ito. Alam ko ang iba sa inyo ay may mga pinagdadaanan, may mga mabibigat na problema sa loob ng kanilang tahanan. Ang ilan sa atin ay may mabigat na problema sa relasyon, sa trabaho, sa personal na pangangatawan. Pero alam niyo po ba na ang Diyos ay gagawa ng miracle sa buhay natin? Amen? At tanggapin natin yung miracle na yon. Sabihin natin sa Panginoon na, Lord, alam ko meron kang plano sa oras na ito. Meron kang plano sa buhay ko. Lord, gamitin mo po akong instrumento para ako ay mas lalong lumakas, tumibay sa aking pananampalataya. Minsan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, ito yung nagsisilbing lakas natin para maging mas stronger yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Sige po, awitin po natin ang ligtas.
Ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palagi ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Ingay man, bulong mo'y natatangin. Masa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko, Paman. Mausap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangin. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko. Kailan pa man, kailan pa man, kailan pa man, kailan pa man, kailanman nilalayo. Ikaw ang kaligtasan ko. Naroon ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailanman nilalayo. Ikaw ang kaligtasan ko. Nabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailanman nilalayo. Ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Ako'y kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko. Kailan pa man, kailan pa man, kailan pa man. Panginoon, tunay nga po, Panginoon,
na sa kamay mo kami ay ligtas, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga provisyon na binibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy mo pinagkakalob sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo. Minsan hindi kami nakakasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Minsan nawawalan kami ng landas, Panginoon. Minsan nagdududa kami sa iyong kapangyarihan. Minsan nawawala kami ng tiwala sa iyo, Panginoon. Pero lagi mong pinapatunayan sa buhay namin na lagi kang nariyan, Panginoon. Lagi kang nariyan para kami ay proteksyonan. Lagi kang nariyan para kami ay gabayan. Panginoon, salamat, Panginoon, sa walang katumbas na pagmamahal na patuloy mong pinapadama sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, mangusap ka sa iyong mga anak, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe na nais mong iparating sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang iyong lingkod na maging instrumento para maipahayag ang iyong salita, Panginoon. Lord, sa oras na ito, manguna ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa mga tutugtog, Panginoon, sa magli-liturgy, sa magba-Bible reading, Panginoon, sa mga aawit, Panginoon, maging inspirasyon nawa, Panginoon, lahat ng mabibigas namin, Panginoon, ng mga salita. Maraming salamat, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sagutang pagbasa. Iniwasan naming makagawa ng anumang makakahadlang kanino man upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Sa halip sa lahat ng paraan, sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang ang mga lingkod ng Diyos, kami matiyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Kami hinagupit, ibinalanggo at binugbog. Naranasan naming magtrabaho ng labis, mapuyat at magutom. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig. Tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Naranasan naming at ipahiya at laitin at papurihan. Kami tinuturing na sinungaling, gayon ko ang aming sinasabi. Hindi kinikilala, gayong kami kinikilala ng marami. Itinuturing na patay na, ngunit buhay naman. Pinarurusahan kami, subalit hindi pinapatay. Tayo pong lahat. Ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami laging nagagalak. Mga dukha, ngunit marami kaming pinapayaman. Mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Tinatawagan po natin ang mga bata para sa kanilang awit at sayaw.
Tayo po ay manalangin. Ama, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa mga batang ito at sana po iniiling ko na gabayan niyo po sila sa kanilang paglalaro, sa kanilang pag-aaral at sa kanilang ginagawa. Ama, gabayan niyo po ang mga batang ito at lumaki po sana silang may takot sa iyo. Ikaw po ang siyang mauna sa kanilang buhay at sana po palagi nilang sundin ang kanilang mga magulang, ang payo at ang mga bilin po. Ama, maraming salamat po. At sana po puspusin niyo po sila ng biyaya, ng awa at pagpapalas. Ito lang po ay iniiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagbati at pahayag, God's morning po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating pananambahan. Wini-welcome ko po ngayong umaga na kasama po natin sa ating pananambahan. Pwede po bang tumayo kung bawat tatawagan po? Si Ate Geraldine Piraresa, Aiselin Piraresa, at Isaac Piraresa. Welcome po sa ating pananambahan sa dakong ito. Announcement lang po, mamaya po magkakaroon po tayo ng forum sa San Esteban Angeles UMC. Kasama po kaming mga officer ng district. Ganon din po yung mga atin po dito ay yung church council members po. Required po tayo dito. At open po to sa lahat kung sino man po yung gustong sumama. May service po tayo, yung gagamitin po natin yung NOAA na kausap ko na po si Kuya Ricky. Mamayang 4 p.m. po ng hapon. At ganun din po, nais ko din pong magpasalamat sa lahat ng naging sponsor at mga kabataan na nagturo ng ating DBCS. Ito po ay 20 kabataan na nagturo sa iba't ibang barangay. Na rin po yung na ginanap sa Madam Guis, Makupit, sa Del Pilar, Pamatawan. Bali, ang naging delegates po natin dito na mga bata ay nasa 65. 65 po sila. Pinapalakpakan po natin yon. At salamat din po sa mga nagbigay ng snack sa mga bata at nag-sponsor ng kanilang lunch. Ganon din po kahapon, nagkaroon din po tayo ng family retreat and recreation na ginanap po to sa BCB sa Iba, Zambales. Salamat po sa sasakyan na ginamit. Nagkaroon po na tayo ng 2 sasakyan na nagmula sa San Juan Barangay at Santa Maria. At sa mga dumalaw po, marami pong salamat. At tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon at naging matagumpay ang ating gawain po. At ganoon din po sa John 29, ito po yung tinatawag nating district adjourn
season. Ito po ay gaganapin po dito. Ang host po ay yung ating church, yung Castillejos. Mga a-attend po dito, kami pong mga workers, district officers, district lay organization, president, lay delegates to annual conference, NCC chair and lay leader. At welcome po to sa lahat na gustong mag-observe para po sa ating adjourn sa darating na June 29. Purihin po ang Panginoon sapagkat lagi niyang pinaparanas sa atin kung gaano siya kabuti. Sige po, tayo po ay magsama-samang manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay lubos na lumalapit sa iyo sa pagkakataon na to. Salamat po, O Diyos, sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinaparanas sa amin. Bagamat nakakaranas man kami ng anumang pagsubok o anumang karamdaman, sa iyo ko po ito ulinalapit. Dahil ikaw ay Diyos na nagpapagaling at nagpaparanas at nagbibigay ng lahat ng pangangailangan namin. Nawa, O Diyos, sa dakong ito, samahan mo po kami sa aming pananambahan. Ikaw po ang maranasan ng bawat isa, sapagkat ikaw lang lagi ang aming itataas, dahil ikaw ang pinakadakila at makapangyarihan sa lahat ng pagkakataon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga anak na patuloy naglilingkod, na nagsasama-sama sa oras na to. Nawa, O Diyos, kung gaano mo kami iningatan, ganun mo rin po kami samahan sa aming pananambahan. Hindi po kami lalabas sa simbahang ito na hindi ka po naming naranasan. Bagkus, lagi po namin mararanasan ang iyong presensya sa buhay na kung anong meron kami, O Diyos. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw po ang may taas sa oras na to. Maraming salamat. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Sa unang Samuel, kabanatang 17, talatang 19 hanggang 23 at talatang 32 hanggang 49. Ito po ang nasasabi. Ang tatlong anak ni Hesi ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ila at nakipaglaban sa mga Pilisteo. Kinabukasan, maagang bumangon si David.
Ipinagbili niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan, dala ang pagkaing pinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at mga Peliseyo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo naman si Goliath sa unahan ng mga Pilisteo at muling hinamon ng mga Israelita. Narinig ito ni David. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil ng mga Pilisteyong ito. Ako po ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa. Samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan." Ngunit sinabi ni David kay Saul, "Ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Pagkat hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya'y ang hukbo ng Diyos na buhay." Idinugtong pa ni David, "Iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh." At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pagdigma, ang helmet at ang tansong pangbalot sa katawan. Nang maisabit na ni David ang tabak ni Saul at isinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat siya ay hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, "Hindi ko na po gagamitin ang mga ito." At hinubad niya ang nasabing kasuotan pandigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papawalapit kay David. Sa hulihan ng tagapagdala ng kanyang panangga, nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, nilait niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dalang kang patpat?" At si David na may sinumpa ng Pilisteyong sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayon, araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig ng may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat ng narito na makapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinibigay na niya kayo sa aming mga kamay." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya sa Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. At sa Bagong Tipan po, sa Marcos, Kabanatang 4, talatang 35 hanggang 41. Ito pong nasusulat. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo."
Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon na sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at iniutos na sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis na namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya." Pagpalain po tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan.
sa'yo pa rin ako magpupuri. Di na mangangamba, pagkat wala kang katulad naman. Hawakan mo ang aking kamay, magtitiwala sa pagkabay. Ako ay sa'yo at ika'y sa akin. Maranatin mo'ng ibigin, pag-asa'y kapayapaan. Ika'y pag-inuman kanluran, pagyakap mo ay kalakasan, hanggang tuloy sasamahan. Ako'y puspusin mo nitong pagpapala, ligaya, pag-asa at ang pangunawa. Sambahin ka, Yahweh, sa'yong pagkalinga. Tunay kang dakila't kahanga-hanga. Ako'y puspusin mo nitong pagpapala, ligaya, pag-asa at ang pangunawa. Sambahin ka, Yahweh, sa'yong pagkalinga. Tunay kang dakila't kahanga-hanga. Hawakan mo ang aking kamay, magtitiwala sa pagkabay. Ako ay sa'yo at ika'y sa akin. Maranatin mo'ng ibigin, pag-asa'y kapayapaan. Ika'y pag-inuman kanluran, pagyakap mo ay kalakasan, hanggang tuloy Ako'y puspusin mo nitong pagpapala, ligaya, pag-asa at ang pangunawa. Sambahin ka, Yahweh, sa'yong pagkalinga. Tunay kang dakila't kahanga-hanga. God's morning po sa ating lahat. Yan, kung napapansin niyo po, wala po ang ating pastor at si Kuya Dave. Sila po ay nasa San Esteban, Angeles dahil speaker po ang ating pastor doon sa Angeles at si Kuya Dave ay magla-live din po doon. So salamat po sa mga technical natin na tulong-tulong silang nagpipipindot dito sa ating monitor. Yan. Kung mapapansin niyo po, yung VCS team natin na kinanta ng mga bata at yung theme song na kinanta ng mga kabataan ay magkaugnay. Di po ba? About sa mga unos na ating pinagdadaanan sa buhay. At ang ating kanina, yung ating pong teksto ay binasa ng ating kapatid na si Gladys. Gusto ko pong ulitin. Sa Mark 4:35-41, sabi po dito, sa araw na iyon, nang gubabi na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat. Kaya nga nang napauwi na rito ang napakaraming tao, sumakay sila sa bangka na kinalululanan ni Jesus. Ngunit may kasabay siyang ibang maliliit na bangka. At dumating ang malakas na bagyo, sinasalpok ng mga alon ang bangka na anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unan. Ginising nila siya at sinabi, Guro,
baliwala ba sa iyo na tayo ay napapahamak? Pagbangon ni Jesus, kaniyang sinaway ang hangin at sinabi, pumanatag ka, at sinabi niya sa alon, pumayapa ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo lubhang natakot? Paano nagkaganyan na wala kayong pananampalataya? Nagkaroon nga sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa, sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya. Pagpalain nawa tayo ng pagkabasa ng banal na kasulatan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Gamitin niyo po ang iyong lingkod sa pagbabahagi ng mensahe ninyo, Panginoon. Naway wag makita ang aking katauhan, kundi makita ang iyong salita, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, hayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang maghari sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanina po, habang ako'y nakaupo doon, ang dami pong nagpa-pop up sa utak ko. Kinakausap ako ni Lord, Lord, ano po ba yung sasabihin ko na talagang naranasan ko kung paano ka kumilos sa buhay ko? Ano yung mga miracle na ginawa mo sa buhay ko? Pero bago ko sabihin po yun, ay ito pong ating teksto ay madalas na kwento ng pambata. Ito yung madalas na nakikita natin at alam na mga bata ang story nito, Jesus and the Storm. At ito po yung tema ng ating VCS. No po? Ang dami po, God's plans, God's promises. Ano yung mga promise ni Lord sa buhay natin? Ito yung mga tinuro ng mga bata. Paano maging kalmado sa gitna ng unos? Paano magpatuloy sa gitna ng unos na pinagdaraanan natin? So napakaganda po yung tema, maging yung sa Mid-Year Institute, ang tema nila, yung subtopic nila, yung don't doubt, hold on, and entrust. At natutuwa kami kasi kami mga manggagawa nyo ay naging speaker ng Mid-Year Institute. No po, kami po ay nangusap sa 100 at kulang-kulang 200 na mga kabataan. So, blessings po yon dahil kami ay ginamit ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Diyos. Maraming mga sermon po at aral ang nakabatay sa mga kamanghamanghang ginawa ni Lord. No? At sa sermon po na ito, tatalakayin natin ng ilang mga aral na mapupulot natin mula sa mga kaganapan na ito. At simula sa mga katotohanan na una, hindi po tayo exempted sa bagyo. No po? Kapag tayo po ay nakakaranas ng bagyo, ano po yung kinatatakot natin? Diba? Magkaroon ng malaking baha, yung kidlat, diba? Yung kulog, sino po dito ang takot sa kulog? Diba, yung nakaraan, grabe, ang tatalim ng mga kidlat. No, yung anak ko nandoon sa gilid ng kama, nagtatakip ng unan. Kasi nga, takot na takot siya doon sa kulog at sa kidlat. So, tayo po ay hindi po tayo exempted. Dahil tayo po ay tao lamang. Amen? Ang pagiging mga alagad ni Jesus ay hindi nagprotekta sa kanila mula sa mga bagyo. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan maraming bagyo. Diba? Ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng mga pagsubok, mga struggle sa buhay. Hindi po sila yung exempted sa mga ito. Ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng sakit, aksidente, pagkabigo, kamatayan. Lahat po tayo ay nakakaranas nito. Ang layunin po ng bagyo sa buhay ng isang tao o isang mananampalataya ay upang subukin ang kanyang salita na ibinigay sa atin. Ang salita ng Diyos ay lagi may layunin. Ang salita ng Diyos ay isang binhi. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ay nagtataglay ng potensyal para sa iyong kinabukasan.
Kapag ang Diyos ay naglabas ng isang salita sa iyong buhay, siguraduhin na ang pagsubok ay nalalapit. Diba? Sabi nga po nila, ang sinumang sumunod sa akin ay mas lalong makakaranas ng mabibigat na pagsubok. Diba? Kasi pinapatunayan ni Lord kung hanggang saan yung pananampalataya natin. Alam niyo po, ito po yung opportunity kasi ito na po yung last na sermon ko. Yan. Kasi ako po ay malilipat na sa Wesley. Yung Wesley po, 1998, bago ako graduate, ito po yung unang destino ko. 1998 to 2000, basta 6 years na doon po ako na destino. First graduate po ako, fresh graduate po ako. So, after 21 years, na nagturo ako ng pre-LM, ng siyempre, maninibago ka kasi magtuturo ka ng choir. Diba? Kasi yun ang trabaho ko dati, nagtuturo ako ng choir. So, hindi ko po na in-expect na doon na ako madidistino muli. Pero nakakapanibago kasi adjustment na naman ang mangyayari sa buhay natin. So, ako po, masasabi kong may miracle na nangyari sa akin dito sa Castillejos. Alam niyo po ba kung ano yon? Kasi yung ako po ay nadidistino sa iba't ibang lugar, lalo na sa Wesley noon. Ako po yung babaeng humawak sa laylayan ni Jesus. Anong sakit ng babaeng yon? Matagal na dinudugo. Marahil ito yung stress. Diba? Kapag stress tayo, lumalabas yung mga sakit-sakit natin. Di po ba? So ako, kapag stress ako, mas lumalakas. Umaabot ng 1 buwan yung aking pagdurugo. Ang tagal kong tiniis yan sa lahat ng destinong napuntahan ko, ganon at ganon. Hindi ako nauubusan ng dugo. Alam niyo po ba, nagsawa na rin ako magpa-check up. Hindi na ako nagpapa-check up. Ang last na check up ko sa Narciso, lagi ako nagpapa-check up dyan kasi yun ang sakit ko. Ako yung babaeng dinurugo ng ilang taon. Alam niyo po ba kung ano yung miracle na nangyari sa akin sa Castillejos? May miracle na nangyari dito. Simula nang nadestino ako dito, nagkaroon ng pandemic, na-relax. Na-relax po ako. At alam niyo po ba, yung aking pagdurugo ay inaabot na lang ng 4 days to 3 days. Amen? Pinapalakpakan po yun. Kasi itong Castillejos, napaka-cool. Napaka-chill lang. Yung mga tao dito, napakadaling pakisamahan. Kung pupunta ka sa iba't ibang church, ang daming stress, ang daming pressure. Pero dito, na-relax yung utak ko. Na-relax yung aking sobrang pagkilos. Na-relax yung lahat. Kasi napakasarap niyo pong kasama. Dito po ako na yung aking sakit. Dito po nawala. Ito po yung miracle na nangyari sa buhay ko. And praise God, alam ko, gagabayan ako ni Lord, hindi niya ako iiwan sa aking panibagong journey. Alam ko, mas marami na namang struggles. Kasi alam niyo po, ang Wesley ay napakalaking school, napakalaking church. No? At alam niyo po ba, lahat na nakasama ko sa Wesley ay mga retired DS. 6 na DS ang taon-taon na lumilipat at ako ang nag-i-stay sa Wesley. No po. At ito yung last na DS na nakapartner ko. No, sabi ko sa sarili ko, pang DS ba ako? Sino kaya susunod na DS na makakapartner ko? Yun po. Nakaka-bless lang po kasi nga, mas yung parang ako na yung naging mas sa mga DSS, na mga retired na DS. Pero anyway, ang laki ng blessings na ginawa sa akin ng Castillejos, 6 years. No? 6 years na tumagal ako dito sa Castillejos. And pangalawa, we face storms because we are Christians.
No? Nakakaharap tayo ng bagyo dahil Kristiyano tayo. Nagbabala si Jesus na makakaranas tayo ng kapagitan bilang kanyang mga alagad. Tayo po ay mga alagad ni Jesus, tayo mga workers niya. Di po ba? Sabi nga, marami pinagdadaanan ang Methodism sa buong Pilipinas, pero kayo ang may iwan ng mga workers ng Panginoon na siyang magpapatuloy, magpalaganap ng salita ng Diyos dito sa Castillos UMC. Si Jesus ay hindi nangako ng pagkalibre sa mga problema ng buhay. Huwag po nating isipin na ito ay kakaiba. Sa halip ay lakasan mo ang iyong loob. Don't doubt. No? Huwag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Bagos magtiwala tayo sa kakayanan ng Diyos na di niya tayo iiwan at di niya tayo pababayaan. Dito po tayo sinusubok ng Panginoon bilang Kristiyano po hanggang saan yung pananampalataya natin. Sa aming mga manggagawa, hindi po kami ligtas diyan. Sapagkat, sabi ng ating Panginoon, ang sino mang sumunod sa akin ay mas lalo kong susubukin. Mas makakaranas sa matinding pagsubok. At sa tulad po namin ay para kami mga sundalo na kung saan nadidestino. Hindi po kami makatanggi kahit ayaw namin. Dito ka ididestino. Pero as we workers, we are looking forward for a positive outcome. Mahirap po yung sitwasyon ng amin. Lalo na po, iba't iba yung aming pinagdadaanan sa ngayon. Meron dyan, may problema sa pamilya. Diba? Kami, ako, yung aming pamilya, ang aking pastor, ang aking asawa, ay dito nakadestino at ako sa Wesley. Diba? Tapos meron kaming dalawang inalagaan na matanda. May anak kaming bata na hindi pa pwedeng mawalay sa magulang. So ang hirap, paano mo i-manage yung ganong sitwasyon? Diba? Paano mo i-manage yung ganong sitwasyon? Kami, tanggap na namin yung palipat-lipat. Pero ayaw ko na maglipat ng ng gamit. Kasi alam niyo po ba, naranasan ko yan, bagong kasal kami ng aking asawa. Indidestino ako doon sa Masinloc. Ikakasal namin ang trabaho niya dito. Nag-pray kami, dalawa kami, nag-pray kami mag-asawa. Lord, gumawa ka ng miracle. Anong gagawin namin? Ang hirap ng sitwasyon namin. Alam niyo po ba, pinadala ko na mga gamit ko doon, inahatid ko na. Isang araw, tumawag sabi ng DS, hindi ka na sa Masinloc madidestino, sa San Narciso ka na. Sabing ganon. Dininig ng Diyos yung panalangin namin na sana mas malapit dun sa trabaho ng asawa ko. Alam niyo po ba, yung gamit ko sa Masinloc nagbiyahe mag-isa, papuntang San Narciso. Di po ba? Ang daming miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Kumikilos ang Lord. Amen? Ang Lord ay hindi nagpapabaya. Amen? Kasi sabi kanina doon sa teksto, yung laban ni David, di ba? Hindi naman si David mag-isa yung nakipaglaban doon sa gigante. Kung hindi, si Lord yung nakipaglaban sa inyo, sa buhay natin. Sa lahat ng hamon na ginagawa natin, na nararanasan natin, si Lord ang nakikipaglaban nun. At hindi tayo. Kasama natin si Lord. No? Ang dami mga karanasan. No? At ngayon, natututo kami mag-manage kung paano namin i-manage yung aming sitwasyon sa oras na ito. Meron naman mga manggagawa na meron namang special yung kanyang anak, di ba? May pinagdadaanan. So, hindi niya rin kayang iwanan yun. So, hindi kami exempted. Marami kaming pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. We always looking forward for a positive outcome. Ano yung plano ni Lord sa buhay namin? At alam ko, hindi ako nalulungkot na mawawala ako dito. Alam niyo bakit? Nandito pa yung asawa ko.
Ibig sabihin, member pa rin ako ng Castillejos UMC. Family pa rin ako ng Castillejos UMC. Kasi nandito yung pamilya ko. Amen. Ako ay mawawala lang ng magbibiyahe lang ako araw-araw. Pero naniniwala ako na merong mas malaking plano si Lord sa buhay ko. At yung lagi kong pinangahawakan na promise niya, hindi niya ako iiwan at hindi niya ako pababayaan sa lahat ng laban ko sa buhay. Nariyan lagi siya sa tabi ko. Iingatan niya ako sa pagbibiyahe. No? At alam ko mas malaking ministry yung papasukin ko doon. Jesus help us deal with these storms. Tumulong sa atin si Jesus sa mga bagyo. Diba? Kung nabasa niyo yung teksto kanina, yung narinig niyo, Jesus, tulungan mo kami. Yung natatakot na yung mga alagad, diba? Sabi niya, Jesus, tulungan mo kami. Tinulungan ba sila ni Lord? Yes. Kahit na alam ni Lord na mahina yung kanilang pananampalataya, ay tinulungan pa rin sila ng Panginoon. Na kahit minsan ay nagdududa tayo sa ating pananampalataya, ay nariyan pa rin ang Panginoon. Sa panahon ng bagyo, tayo ay madalas na natatakot. Itinuro ni Jesus na ang takot ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pananampalataya. At upang mapagtagumpayan natin ang takot sa mga bagyo, kailangan nating lumago sa pananampalataya. Kailangan nating lumago sa ating pananampalataya. At mismo yung mga pagsubok na nararanasan natin, ay yun yung nagpapalago sa atin. Kasi nare-recall natin yung mga, ay oo nga, ito yung ginawa ni Lord sa buhay ko, napagtagumpayan ko. Amen? Kasi sabi sa Bible, kung saan ka mahina, doon ka palalakasin ng ating Panginoon. Yung pananampalataya na inihahatid sa atin ng Panginoon, ay ito yung inahayag niya, yung papel ng pananampalataya sa gitna ng mga bagyo na naranasan natin. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang mga salita ni Jesus ay naghahanda sa atin na makayanan ang mga problema na ating nararanasan. At kung paano tayo manalangin, ay pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. Pwedeng oo, pwedeng hindi, at pwedeng maghintay ka sa tamang panahon. Ibinahagi ni Jesus ang mga sikreto ng pagtindig na matatag laban sa mga unos ng buhay. Paano po ba natin mapapagtagumpayan ng unos sa buhay na ito? Kung hindi ka lalapit sa Kanya, kung hindi ka makikipagniig sa Kanya, hindi mo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy dyan sa buhay mo, sa puso mo. At kung titignan natin kahit anong hampas, kung matatag ka na sa iyong pananampalataya, kung kahit anong problemang pangdaranasin mo, mapapagtagumpayan po natin yan. Pangalawa, ano yung pinakamabisang instrumento na ating dapat meron tayo sa buhay natin? Panalangin. Ilang beses po ba tayo manalangin? Si Jesus ay susi sa pagtanggap ng awa at biyaya upang tumulong sa oras ng pangailangan. Kapag kailangan natin si Jesus, manalangin tayo sa Kanya, tumawag tayo sa Kanya. Sa pagkapanahon na tayo ay nababalisa, nag-aalok ng Diyos ng kapayapaan upang bantayan yung ating mga puso. Nakahanda si Jesus na pakalmahin tayo yung ating puso at ang ating isipan kapag nakakaranas tayo ng mga bagyo sa ating buhay. Sino kaya ito na maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya? Diba si Lord? Gaano ba kapangyarihan yung Kanyang salita? The best
napakamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Sapagkat yung hangin at yung dagat ay sumunod sa Kanya. Diba? Tayo po, handa po ba tayong sumunod sa kautusan ng Panginoon? Handa po ba tayong tanggapin yung Kanyang mga salita? Kasi sabing ganon, kapag tinanggap natin si Lord sa buhay natin, kapag binuksan natin yung puso natin sa Panginoon, aayusin niya yung buhay mo, imomold niya yung buhay mo sa tamang landas, sa tamang direksyon. Kaya yung mga disipulo, yun makita nila yung miracle na nangyari sa kanila sa gitna ng daan, ay sa gitna ng dagat, sumunod sila. Nang sumakay si Jesus sa bangka, sumunod sa Kanya yung mga disipulo. Dapat nating gawin ang parehong bagay araw-araw. Ang pagsunod kay Jesus ng tapat ay hindi lamang makakatulong sa iyo na ihinto ang pag-aalala, ngunit ito ay magdadala sa iyo sa langit. Kahit na ang mga tagasunod ni Jesus ay may mga problema, hindi ibig sabihin na tayo ay tagasunod ni Jesus, ay hindi na tayo magkakaroon ng problema. Sa kabilang banda, ang pagsunod kay Jesus ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kahit na sa gitna ng mga unos na iyon. Huwag magpanik kung si Jesus ay tahimik. Kahit na si Jesus ay natutulog sa bangka, siya ay lubos na may control sa sitwasyon. Kung tila iniwan kanya, huwag kang mag-alala. Nandyan siya sa tabi mo. Ito yung promise niya, yung hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Tulad ng ginawa niya 2,000 years ago na ang nakalilipas, napakalma ni Jesus ang mga unos na iyong buhay. Tayo din sa ngayon, kung nakakaranas sa iyong problema, ihingi natin sa Panginoon yung kapayapaan at hayaan natin si Lord yung magresolba ng problema natin. Meron po akong nabasa dito sa Facebook, kung nabasa nyo rin po ito at nag-pop up sa inyong sabi niya, even if you are tired, kahit na pagod ka na, even if you are struggling, kahit sa ngayon ay nag-struggle ka sa buhay mo, may pinagdadaanan ka, kahit na ikaw ay nagdududa sa iyong sarili, kahit nakikita mo na walang progress yung ginagawa mo, kahit na nakikita mo na nami-misunderstood ka ng mga kasamahan mo, hindi ka nila naiintindihan, kahit na nakikita mong hindi ka na-appreciate ng kasama mo, even if you don't see any results from what you do, kahit na hindi mo nakikita yung resulta ng ginagawa mo, huwag ka daw give up. Don't give up on your ministry. Keep going no matter how hard the situation is. Magpatuloy ka kahit na gaano kahirap yung sitwasyon. And however slow the progress, kahit na ang bagal-bagal ng progress ng iyong paggawa, all our efforts will not in vain before the Lord. Everything we do will bear fruit at the right time if you don't give tired and give up. Lahat ng ginagawa natin ay magbubunga sa tamang panahon. Kapag hindi ka mapapagod at hindi ka susuko sa buhay mo. Amen. Let us pray. Panginoon, salamat po sa mensahe na ipinahayag mo sa bawat isa. Nawa, Panginoon, ang salita mo ay kapulutan ng aral, Panginoon. At ang salita mo ay maging inspirasyon sa bawat isa, Panginoon, para magpatuloy. Huwag mag-alinlangan. Magpatuloy at ipagkatiwala ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Alam ko po na meron kang plano sa buhay namin. At ang plano yon ay hihintayin namin, Panginoon,
At nakikita namin na magkakaroon ito ng magandang resulta sa buhay namin. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa pagpapala na patuloy na pinaparanas mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy na pinagkakaloob mo po. Nawa, Diyos, tanggapin mo po ang aming mga kulob nito at marami pong salamat sa iyong mga anak, lalong higit, O Lord, sa mga kasama namin sa online givers, O Lord. Tinataas ko to, O Lord, na Ikaw ang Diyos na nagpapala at ibabalik mo ito sa mga nagbigay ng higit pa sa kanilang inaasahan. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin natin ng Love Lifted Me. Dagat ng kasama
Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na to. Salamat po sa oras na to, lalong higit o Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po o Diyos sa iyong anak na iyong ginamit. Patuloy mo po siyang samahan. Patuloy mo pong iparanas sa Kanya kung gaano kakadakila o Lord. Salamat din po, Diyos, sa iyong mga anak na patuloy na narito sa iyong sambahan. Maranasan ka namin, O Diyos, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagpapala, kung papaano mo po kami sinasamahan. Patuloy po kaming maglilingkod at magsasama-sama dahil Ikaw ay Diyos na buhay at nagpapala sa amin. Lord, salamat po na minsan pa, bagamat kami ay nakakaranas ng anumang unos o anumang karanasan sa buhay, patuloy mo po kaming samahan. Patuloy mo po kaming ingatan, patuloy mo po kaming kupkupin ng iyong pag-ibig upang maging lakas namin, upang maging daluyan namin ng pagpapala nagmumula sa iyo, Lord. Salamat, salamat dahil Ikaw ay Diyos na nagpapala at laging sasamin ang iyong mga salita. Dahil ang salita mo ay laging gabay namin at lakas namin. Salamat po sa dakong ito. Ikaw lang po ang aming itataas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang di kumukupas na pag-ibig ng ating Panginoon. Humayo tayo na may pag-iingat at pagpapala na nagmumula sa Diyos. Maranasan natin kung gaano siya kabuti at kapagpala. At doon nating mararanasan ang pag-ibig na walang hanggan na nagmumula sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Amen.
Good morning po muli sa ating lahat. Yan, Blessed Sunday po. Salamat po sa mga nagkaloob ng bulaklak, ang Dumaging and Kimen family. Yan, salamat din po kay Ate Cherry Jane tumugtog sa ating mga technical director. God bless po sa ating lahat. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na linggo. God bless po sa ating lahat. Yung mga gusto pong sumama mamaya doon sa ating forum, yung church councils po, yan po, 4 p.m. po tayo. 3:30 magkita-kita po tayo dito sa church. God bless po sa ating lahat.